Today is the last day in the second series of our messages, no, yung I am an overcomer in Christ. Sabihin no natin lahat, I am an overcomer in Christ. So tamang-tama po sa panahong ito, in the last days, kailangan tayo po ang alam natin na sa ating identity, tayo yung mga overcomers. Sinabi po ng salita ng Diyos sa 1 John chapter 5 verses 4 to 5, and let us read the two verses again. Everybody read. Wala pong hindi nagbabasa. Everybody is reading. 1, 2, 3, go. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world. Even our faith, who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. So lahat po ng everyone born of God dito, say amen. You are an overcomer. That's what the Word of God says. Anyone here who believes in Jesus Christ, say amen. You are an overcomer. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya the devil and some other people are instruments of the devil. They say to us na hindi ka mag-overcome sa mga battles mo. At minsan ikaw din, sinasabihan mo yung sarili mo kasi sa sobrang na-influensyan ka ng mga naririnig mo mga sa social media, sa ibang tao, hindi ka na mag-overcome sa battle mo, yun, naniwala ka na sa lie na yun. But, kapatid, you are an overcomer. And as an overcomer, you're supposed to overcome. You're supposed to overcome, and you're going to overcome all your battles in life. Hindi ko nawawala yung mga labanan sa buhay. At tayo po ay sinabihan ng Panginoon, dahil tayo'y anak niya, overcomer tayo. Kasama natin ang Ama. Dahil tayo ay nananalig kay Kristo, kasama natin si Kristo, overcomer tayo. Sino po dito ang nakaka-overcome sa mga battle sa kanyang buhay? Magsabing amen. So kailangan, I have no doubt, even just a little doubt, na kapag yung 5 sources of power na pinakinggan mo, ay iyong in-apply sa iyong buhay, mag-overcome ka sigurado. Kaya nga yung mga iba na for the last 4 Sundays, you missed yung mga sources of authority, please, balikan mo yung message at mag-pray ka na magkaroon ka ng revelation. Naniniwala ako na mag-overcome ka anumang battle yan. Yan ang nakasulat sa Bible. Mag-overcome ka. So ngayon, yung pong 4 na yon, yung power of the Word of God. Amen? May it is written ka na ba? O yung iba po, kaya hindi pa nag-overcome, wala pang it is written eh. Kailangan may it is written ka. Actually, sa mga susunod na linggo niyan, puro it is written ang pag-aaralan natin. Kasi we will be looking into every battle, common battle natin. Like for example, I don't know if on Sunday, I'm planning to do the message on overcoming deceptions and lies of the devil. No? So, kailangan may it is written ka paano mo ma-overcome yung lies and deceptions of the devil. Anxiety, yung mga ganon. Iba-iba pa. Number 2, the power of worship. Sino po dito naniniwala na ang pagsambay may kapangyarihan? So, yung pagsamba natin ginagawa dito, may kapangyarihan sa'yo. May nangyayari sa'yo, sa iyong mga battle sa buhay, habang ikaw ay sumasamba sa yung mga personal battles at saka battle ng church. And then, pangatlo, yung power of prayer. Yun, no? Nakita ko po yung prayer natin, lalo na yung 2 Chronicles 7:14. Binibilang ko po yung ma-attend sa 10 sessions natin. Mga almost 100 na lang. So, pakitanungan katabi nyo, uma-attend ka ba, kapatid? Kailangan wag po ninyong titigilan yung pagsama sa 2 Chronicles 7:14 prayer. Importante po yun para magtagumpay ka at magtagumpay ang church natin. And then, number 4, the power of the Holy Spirit. Sino po dito araw-araw, puspos ng banal na Espiritu? Magsabing amen. Kasi if you're filled with the Spirit of God, sigurado panalo ka na, di ba? Sigurado yun. Magmamanifest yung bunga ng Holy Spirit, panalo ka na. Kaya lang, we miss being filled with the Spirit. Nakakalimutan natin i-apply, crucify yung flesh, isurrender yung kasalanan, isurrender yung flesh, di ba? Today, our message is in the power of the name and blood of Jesus Christ. Ito na yung panghuli sa
five sources of power. No, five sources of power. Kailangan alam nyo to, na itong lima na to, ina-apply nyo na sabay-sabay to. Habang nagpe-pray ka, nag-worship ka, tapos dinideclare mo ang Word of God, di ba? Nagpapapuspos ka, nagpapaguide ka sa Holy Spirit, sabay-sabay. And then the power of the name of Jesus and the blood of Jesus habang ikaw ay nagpe-pray. So yung limang yan ay magkakasama. Hindi pwedeng wala yung isa doon. All the five. In your battle, kailangan mong i-apply. So, discuss ko yung pang-lima, no? The power of the name and blood of Christ. 1 John chapter 3, verse 8. Let's start with this verse. Basahin natin, parati natin nire-recite ito every Sunday. 1, 2, 3, go read. He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No? The reason the Son of God appeared, nabuhay, nag-incarnate si Jesus, was to destroy the devil's work. Ang dahilan kung bakit si Jesus pumasok sa puso mo is to destroy the devil's work. Amen? Ano ang work ng diablo? Kasalanan. He who does what is sinful is of the devil. So lahat po ng mga labanan ng kasalanan, may kinalaman ang demonyo. Because after all, he is called tempter. Ang tawag sa kanya, manunukso. Tutuksuhin kanya na magkasala. So sino po dito ang mayroong battle sa kasalanan? Magsabing amen. Amen. Yung pong iba hindi nag-amen, wala na? Wala na kayong battle sa kasalanan? Wow! Pwede na kayong pumunta sa langit. Lahat po tayo, ha? Don't get me wrong. I don't judge those who did not reply, those who haven't replied. But if you are going to be honest, everyone has battles with sin. Baka isa, dalawa, kasalanan ng pride, di ba? O, sinong hindi nagbabattle ng kasalanan ng pride? O, kasalanan ng anger, kasalanan ng lust, kasalanan ng chismis, kasalanan ng materialism. At ang pinakamatindi ngayong hindi alam na kasalanan ng iba, nakatakip ang mata at mukhang ayaw buksan ang pagkatakip, yung kasalanan sa social media. Sino po dito ang nagso-social media na hindi nagkakasala? Magtaas nga ng kamay. See? I just have to point it out, right? And now you are admitting. And thank you for your admission and honesty. Diyan kay palalayain ng Panginoon. Wala naman. Mahirap ngayon na mag-social media nang hindi magkakasala. Minsan, yung nakikita mong, yung mga iba-ibang mga pinopost na lang, kunwari, nagko-comment ka, sana all. Pero in totoo, kaya isip mo, yabang na, pinosnepay ni. Yabang na, maging git ka kanini, magmayabang niya. No? And other things that we watch. Di ba? A lot of unclean things, a lot of sin on social media. Kaya, if you will not admit this, you cannot overcome sins. Social media sins ang tawag ko dito. Kasalanan sa social media. Hindi mo mahalata, ang dami ng kasalanan sa social media. Una, sa mata. Pagkatapos yung mata na yan, papasok na sa isip. Di ba? Palagay mo kapag sinabihan ka ng nanay mo na, hintuan mo na yan, gawin mo muna to, tapos ayaw mo. Hindi pa ba kasalanan yon? Kasalanan na yun. Kasalanan ba yung ma-addict sa social media? Oo, kasalanan. Salamat sa mga nag-amen. Sa mga hindi nag-amen, mahabag ang Panginoon sa inyo. Kasi nag-uumpisa ang kalayaan sa pag-admit. Pagka hindi ka nag-amen, hindi ka nag-admit, you will not be set free. I love you all. Don't get me wrong. Amen? Lahat na mag-a-admit, magsabing amen. Yun, palalayain ka na ng Lord yun. You will know the truth and the truth will set you free. Di ba? So, daming kasalanan sa social media. Yung addiction to social media addiction is a sin. Until and unless you acknowledge that, you will stay in your addiction. And in the last days, wala kang masyadong magagawa sa buhay kundi mag-social media na lang ng mag-social media. Wala na. Alam niyo ba yung maraming mga Christian, kaya hindi
nagde-devotion, hindi nagpe-pray. Social media ang dahilan. Pakitanong ka mo, totoo ba sis? Totoo ba? Totoo ba? Nung nakita mo yung notification, 2 Chronicles 7:14, tiyak kabilis mo, aliway ni. Ale? Hindi nga aliwan naman, medyo maganakala. Some are a little bit kind. Nakita yung notification, 2 Chronicles 7:14. I'll pray later, I'll join later. Pero yung later, never. Right? Sino dito ang umaamin? Napapalaya ng Panginoon. Magsabing amen. Amen. Mga kapatid, meron tayong power to overcome all these sins. Ang demonyo, the devil, wants you to continue on sinning. And sometimes, you already accepted it na, ay, wala na akong magagawa. I'm sinning and I will just continue on sinning. So if you have that thought, the devil already succeeded in implanting lies into your mind. Pwede ka pa rin magtagumpay. Basta gawin mo yung 5 sources of authority. Amen? Yung demonyo, kailangan mo siyang i-rebuke. Ephesians chapter 6, verses 10 to 12, the Word of God says, finally be strong in the Lord and in His mighty power. So it is a command for you to be strong in the Lord. You cannot afford to be weak. Kasi yung iba, sabi nila, it's okay not to be okay. It's okay to be weak. I tell you this, God loves the weak, but it's not okay with God. Sabihin mo sa kata mo, linawin natin. Sabihin mo sa kata mo, linawin natin. Kasi parating nyo naririnig yan sa social media, tsaka sa mga, minsan sa ibang mga pastor pa. Sa kanta, kinanta na yata, nasa lyrics na yata ng kanta yan. It's okay not to be okay. Sabi niya, it's okay to God for you not to be okay. Sabi ng ibang pastor. Sabi ko, mali ito eh. Si Lord, even if we're not okay, He still accepts us. He still loves us. But it's not okay for you to be weak. The Lord wants you to be strong. Kasi kung okay kay Lord na maging weak ka, hindi ka na niya sasabihin na maging strong, di ba? Okay ka naman pala eh. Okay ka naman pala. Okay ka naman pala na weak ka. O okay pala na talunan ka. E di, ba't ka pa dapat managumpay? Bakit ka pa magpapa-okay kung okay naman ang hindi okay? Okay? Sasabi ng Panginoon, finally be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scams. So, itong verse na to, sa ating lahat ito, the devil has a lot of schemes, strategies, para talunin ka niya. Para talo ka sa battle. Para talo ka sa Christian life. He has a lot of schemes. Sabihin ko sa iyo, kung hindi mo alam ang 5 sources of power, talo ka sa schemes. Pero lahat ng mga schemes ng demonyo, pagka tinapatan mo yan ng 5 sources of power, kahit anong scheme pa niya yan, kahit gaano katindi, mananagumpay ka. Sabi ng verse 12, for our struggle is not against flesh. Lahat to ng may struggle dito, magsabing amen. Lahat to tayo may struggle. May battle. At ang sabi ng Bible, yung struggle natin, hindi flesh and blood. Hindi physical. But against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So yung mga spiritual forces na hindi natin nakikita, yun ang kalaban natin. Yun ang nagpapatindi ng battle. Yung palang flesh natin, battle na. Ang gagawin ng Diablo, dahil he knows our flesh, weak flesh, yung autopilot, kasi I taught this last week that our autopilot is the flesh. So, the devil wants you to be always on your autopilot, the flesh. Ang Diablo, parati siyang may kinalaman sa kasalanan. Lalong-lalo na sa mga kasalanan na paulit-ulit na tinatawag na stronghold. Walang stronghold na walang demonyo. Ang ibig kasing sabihin ng stronghold, hold that is strong by the devil. Hold that is strong by the evil forces. For example, yung galit, anger, human emotion yan eh. Nilikha tayo ng Panginoon na mayroong human emotion. So yung nagagalit, hindi lahat na nagagalit, kasalanan. Pero ang demonyo, pagka nagalit ka, gusto niya, ilid ka niya sa kasalanan. Kaya nga sabi ni James, anger does not constitute righteousness. Mahirap mag-maintain ng righteousness kapag kagalit ka. Kasi ang Diablo, sasakayan niya yung galit mo abang nagagalit ka sa asawa mo, sasakayan niya yon. Ngurahin mo! Ganun pa, itsahan mo ng itsahan mo ng siyansi at saka pinggan. Talagang ang Diablo, sasalakay siya.
Sabi ng mga pastor na iba na narinig ko, parati nyo na lang sinisisi ang demonyo. Wala namang kasalanan ng demonyo. Hindi ho. Kasama parati ang demonyo sa laban. Hindi siya uma-absent. Ano sabi ng salita ng Diyos? 1 Peter chapter 5, verses 8 to 9. Be alert and sober, of sober mind. Alerto ka dapat. Sober mind. Ibig sabihin yung isip mo matino. Hindi ka confused. Sober mind. So lahat ng mga Kristiyanong may sober mind at alert, alam nila, the devil, the enemy, prowls around like a roaring lion. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour you. Wow. I tell you this, natatakot ang demonyo sa atin. Pero his fear does not mean na hindi kanya gustong i-devour. He will always find the opportunity, the right opportunity and timing to devour you. Kasi sabi, takot ang demonyo sa mga Christian. Sa totoo lang, talagang totoong takot ang demonyo sa taong may Kristo sa puso. Pero, hindi siya hihinto na ikaw ay i-oppress, i-lead na magduda sa Diyos, i-lead na ma-deceive at magduda sa Diyos, i-lead na ikaw ay mapahamak sa kasalanan. Hindi siya takot doon. Nasanay na siya. Nasanay na siya na kahit natatakot siya sa Kristo na nasa puso mo, nasanay na siya na yung flesh mo, i-lead niya sa kasalanan upang hindi tayo maging pleasing sa Diyos at hindi maganap ang mga dakilang plano ng Panginoon at hindi tayo mapagpala ng matindi ng Panginoon. Be alert and of sober mind, your enemy, the devil prowls around like a roaring lion for someone to devour. What are you going to do? Verse 9 says, resist him. Resist the devil. Sabihin mo sa katabi mo, resist the devil. Mag-ingat ka, hindi yan ha. Hindi siya. Resist him, standing firm in the faith. Kaya importante yung faith. Yung iba nagre-resist pero walang faith, kaya talo. Be sure that when you resist the devil, you stand firm in the faith. Solid ang faith mo. Because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. So if there is one common suffering sa ating mga believers, yung diablo, inaatake niya tayo. Inaatake ka ng diablo, inaatake siya ng diablo, inaatake siya ng diablo. Palagay nyo, inaatake ako ng diablo. Oo. Kagabi nga, nag-join ako sa prayer. Yung nagkataga magalang yun, nagpe-pray. Lord, pinag-pray po namin si Pastor. Parati po siyang inatake ng diablo. Ang ganda ng prayer. Totoo naman yung kanyang prayer, di ba? Kasi akala mo ba kung ikaw ay spirit-filled at naglilingkod kay Lord, pastor ka, care group leader ka, hindi ka atikihin? I confess to you, attacks are greater. I confess to you. Kaya nga yung iba, sa kanilang pag-iisip, hindi ako magpapastor. Mas matindi ang atake ng diablo. Ay, hindi ako magiging leader kasi mas matindi ang atake ng diablo. What do you think? Sino ang mas matinding atake? Si Job? Asa si Job? Hello, Job? Yung nag-testimony kanina, si Job. Sino nga atakihin na mas matindi? Si Giovanna o yung kanyang flock? Si Giovanna. Diba? Kasi habang ikaw ay nagle-level up din ang demonyong nakakaharap mo. Alam nga naman nagle-level up ka, yung iharap ni Satanas sa'yo, yung bubuwit lang. Hindi ha. Siyempre habang nagle-level up ka, papantayan niya yon ng matindi. Kaya yung pong mga nag-level up, hindi nyo lang alam ang pinagdaanan yan. Matinding dinaanan yan. Sabihin mo sa katabi mo, matinding dinaanan ko. Amen? Oo, matindi ho lahat ang dinaanan natin. Oh. Lahat ng mga cell leader dito, magsabing amen. Amen. Yung kasing mga flock, konti pa lang yung dinaanan. Kaya hindi sila minsan hindi ka maka-level up kasi maliit na battle, talo ka. Alam nyo, nakasulat sa salita ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, if I'm not mistaken, pakilagay mo. Walang i-allow na temptation, walang i-allow na pagsubok si Lord na hindi mo kaya. Alam nyo ba yon? Wala. Kaya inalaw ni Lord yan, alam mo, kaya mo. Kaya lang, your decision is not to overcome. Kaya inalaw ng Panginoon ang pagsubok na yan, you overcome mo yan. Alam ni Lord, kaya mo yan kasi kasama mo siya. Amen? Pagkalagay nga kapatid, 1 Corinthians 10:13, if I'm not mistaken, no temptation has come upon man. Babasahin natin para alam niyo lang. No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. So walang temptation sa iyo na hindi mo kaya. Amen? In the wisdom of God, lahat ng tukso,
Kaya mo yan. Nakasulat. But when you are tempted, He will provide a way out so that you can stand up under it. Mga kapatid ko, nakasulat na. Just choose to overcome yung 5 sources of authority mo, 5 sources of power mo, and you will overcome. Amen? Kasi yung iba, nag-struggle na. Social media pa rin. Mali. Dapat sources of power na. Social media pa rin. Tuloy-tuloy ka na mababaon, matatalo. Amen? Dato na naintindihan na sinasabi ko, magsabing amen. I'd like you to understand this. Every day we pray for sa 2 Chronicles 7:14 prayer. Ang pinakamatinding labanan talaga ngayon, social media. Hindi nyo lang alam, ang dahilan bakit ka pagod, wala kang energy, wala kang gana sa Bible, sa prayer, sa pagsiserve kay Lord. Wala kang gana at wala kang lakas kasi sa social media, nakukuha mo na yung dopamine. At ang sabi ng mga neuroscientists, dapat mag-aral po kayo lahat ng neuroscience. Tatalino ho kayong matindi. Sabi ng mga sa neuroscience, ang problema ngayon, dahil walang energy at confused, may brain fog, brain rot ang mga maraming tao, lalo na Pilipino, kasi overstimulation. Sabihin natin lahat, overstimulation. Ano yung overstimulation? Masyadong na-stimulate. Ano bang tawag doon? Ano sa Tagalog yung overstimulation? Yung na-overstimulate yung dopamine. Kaya pagod na pagod. Mag-care group. Kahapon sinabi, opo, darating ako. Kaso, bago mag-care group ngayong araw na to, nag-Facebook. Nag-social media lobat na, sabi niya. Tapos, ang iti-text niya sa mentor niya, mentor, sorry, I'm not feeling well. How will you feel well if you're overly stimulated with social media? Lahat to ng naintindihan na sinasabi ko, magsabing amen. Please study neuroscience. That's our problem now, connected to the social media. Neuroscience is about the brain, the nervous system. Kasi ang brain, di ba connect yan sa nervous system. Yung tawag dito, spine. Diyan nagsisend lahat ng signal eh. Doon mula sa brain, papunta sa spine. Lahat diyan tumatakbo yung mga signals na yan. So, kapag overly stimulated ka, pagod ka na. Nakaupo ka lang. Yung iba pa nga, tuklang na ako, metong na mo. Uning sabi na ng brain mo, metong pa. Tuklang na ako. Metong pa. Yun ang nagaganap sa brain ng tao. Sa brain mo. Di ba? Sinabi mo na, hinto na ako after 10 minutes. Umabot na ng 10 oras, di ka pa tumitigil. Exaggerated naman, siyempre. Sino po dito ang alam nyo na kayo'y overcomer? Magsabing amen. Sino dito ang i-overcome ang isang scheme ng diablo ngayon ay ang social media? Magsabing amen. I tell you, if you don't study this, magiging kamukha lang tayo ng maraming biktima ng diablo sa buong mundo. Wala tayong patutunguhan sa buhay. Hindi tayo magagamit ng Panginoon. Hindi ka mag-grow. Walang mangyayari sa'yo. Pero kapag ikaw ay nakita mo yung kailangan mong i-overcome ang social media, regulated ang social media mo, yung pag-social media mo, yung beneficial lang sa'yo, ayun, mag-grow ka ng mag-grow. Ituturo yun sa youth. Ngayon pa naman, ang demonyo, gusto ko kayong maging aware, di ba? Sino po dito nanonood na ngayon ng Alien? Magsabing Alien. Alien? Konti pa lang. So, kailangan manood din kayo. Why? Alam niyo bakit ko kayo pinipilit manood ng Alien? Kasi nga, magiging malaking battle ito. Sa Amerika ngayon, nagiging malaking battle na. Kasi nanonood sila sa balita doon. Kayo hindi nanonood. Paano magiging? Pero darating tayo ng alien, tandaan nyo. Aliens are real, but they are demons. Pakinggan nga natin itong video na to. Can we show the video? Please watch this carefully. This one was wild, guys. Man speaks on aliens responding to the name of Jesus Christ. Check out this clip. There's over 400 cases, that I'm aware of with collaborators that I work with, where these abductions have been halted by people calling on the name of Jesus Christ. Now, I don't want to diminish people's experiences, but I've had comments, well, you wear an aluminum hat or aluminium hat and that can keep them away and, that type of stuff. No. And in the movie, we have the testimonies of these people who were having these experiences. They were terrified, and in the moment of terror, they recalled or called out to
their childhood memories of who Jesus was. And the instant his name was called, it stopped. Okay? So why do these aliens respond to Jesus? Exactly. Exactly. And that indicates the spiritual nature of what is going on. So the evidence is spiritual. And then when we get to the level of abductions, deceptive messages are being given to people. But then when they're halted in the name of Jesus, that is incredibly powerful. And again, when I'm saying that we've now got hundreds of testimonies, and I can't mention names, but I know people in the higher levels of UFO investigations that actually readily acknowledge this. But because of their positions, they can't actually come forward and candidly reveal this. So in some respects, this is one of the best kept secrets. One of the guys, my colleagues, my collaborators who worked on this, when he found this out, he wasn't a Christian at the time. And he kind of said, well, okay, what is it about Jesus that these aliens don't like? And he rang up his colleagues in MUFON and said, look, we think we found something. We've got these testimonies of people in the moment of their inductions. They said a prayer, they sang a psalm, a hymn, something Christian that was spiritual, and the abductions stopped. And so what is it about Jesus that they don't like? And he found out that his colleagues in MUFON already knew about it. Wow. And their simple answer was, okay, so aliens don't like Jesus. Big deal. So this is non-Christians in MUFON. Can you just say what does MUFON stand for? MUFON is Mutual UFO Network. It's the world's largest UFO investigation group here in the US. Guys, this is wild. I mean, the evidence just continues to pile up. Christ is truly salvation. I mean, every superhero movie is a counterfeit. Tsaka gusto ko sabihin sa inyo, sino dito naniniwala na si Secretary Rubio ng Amerika tsaka si GD, Vice President ng Amerika, ay matalino? Matalino ba sila? Siyempre matalino sila, di ba? Paano magiging Secretary of America yon si Rubio tsaka si Vice President ng Amerika? Pero sabi nila, aliens are real. So, maraming matatalinong mga tao sa Amerika ngayon, because of these files, they believe that aliens are real. And mga aliens, nagpapakita, at yun nga yung testimony, nag-a-abduct. Alam niyo yung abduct? Yung abduct, yung parang mangingidnap. No. Kaya maraming nawawala. Hindi nyo lang alam. Tingnan nyo yung katabi nyo, kaya wala. Hindi. Sa Amerika, marami nawawala. Pero ang testimony ng 400, nung ina-abduct sila ng alien, nung sabihin nilang in Jesus' name, at kumanta sila ng praise and worship, nawala yung alien. Nawawala yung alien. Amen? Kaya alam niyo bakit ko sinasabi dito? Kasi sabi nila, itong mga uling panahon na to, maraming gagawin ng mga aliens, mag-a-abduct ang mga alien. Kaya, siyempre dahil tupa kita, nandito, ayaw kitang may abduct. Sabihin mo sa kanya, huwag kang magpapa-abduct. Anong gagawin mo? In Jesus' name. Turuan niyo yung mga anak niyo. Turuan niyo yung nanay niyo. Oh. May authority tayo. Amen? Sabi ng Mark 16:17. Oh, Mark, pakatanda namin ni Mark, ha? Mark 16:17. And these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. You can drive out demons. Luke 10:17. You have authority na magsasubmit sa iyo ang mga demons. Pakilagay mo nga Luke 10:17. Luke 10:17. The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. Yung 72, unang 72 disciples ni Jesus, matindi yan eh. 12 tapos 72. Nagkakasout sila ng demonyo. At nakita nila, the demons submit to us in the name of Jesus. Amen? So mga kapatid, baka tandaan nyo to, kahit gaano kalakas ang demonyo at karami ang demonyo, mayroon kang authority to rebuke them all, to cast them out. Amen? Meron ka. Siguraduhin mo lang na ikaw ay totoong believer. Siguraduhin mo lang na ikaw may relationship ka kay God. Kasi nakasulat sa Acts chapter 19, pakilagay mga kapatid, Acts 19, verses 14 to 17, merong mga gumagamit sa pangalan ni Jesus. Pero imbis na makasout nila yung demonyo, sila yung sinaktan ng demonyo. Pakilagay mo nga kapatid, Acts chapter 19, verses 14 to 17, 7 sons of Sceva. 7 anak na lalaki ni Sceva. Jewish priest yun.
Di ba? Christian ng sa Israel. So, ang ginagawa nila, nagka-cast out sila ng demonyo. Ka-cast out sila. So, may time na successful yung pagka-cast out nila. Pero one day, sabihin natin lahat, one day. Sabihin natin, isang araw. One day, isang araw. The evil spirit answered them. Ba? Yung evil spirit hindi umalis. Nagreklamo. Lumaban. Sabi niya, sa 7 anak evil spirit, isa lang to evil spirit. Sabi ng demonyo na nandun sa loob ng tao. Nandun siya sa loob ng isang tao Jesus, I know. I know about Paul. But who are you? Sabi niya sa 7. Sino kayo? Sino kayo? Tingnan mo natin yung verse 16. Anong nangyari? Pagkatapos niyang tanungin ito. Lagay mo sa verse 16, kapatid. Then the man who had the evil spirit jumped on them. Yung isang tao, talagang nilukso niya yung yung 7. At ang sabi doon, and overpowered them all. Yung 7, 1 against 7. He gave them such a beating. Talagang, pinagsusuntok niya. Siguro pinagsisipa niya. Ang lakas. Isa lang siya. May evil spirit siya. They gave them such a beating that they ran out of the house. Grabe. Tumakbo yung 7. Yung demonyo kasi, hindi sila kilala. Hindi niya kilala yung 7. Alam niyo yung mga demonyo, kilala niya yung totoong Kristiyano. Amen? Lahat tayo kasi, pagka totoo tayong Kristiyano, may liwanag, may nakikita ng evil spirit yung Christ na nasa atin, yung light. Amen? Ang tindi ho dito, sabi rito, he gave them such a beating that they ran out of the house naked. Yung palang mga demonyo to, huhubaran ka. Mag-ingat ka. Amen? Lako na kabaro. And then, ang sabi doon, ran out of the house naked and bleeding. Talagang nagkasugat-sugat yung 7. So, this is one thing I'd like you to understand. Tayo lahat na nandito. Be sure of our identity. Be sure of our relationship with God. Be sure Jesus is in your heart. Kasi baka masansopski baka. Amen? Sabihin mo sa kata mo, sigurado ka na ba, kapatid? Sigurado ka na ba? Sigurado ka? Sa huling kapanahon na nito para magtagumpay sa demonyo. Kasi siguro yung mga unang kinas out ng 7, mahihinang demonyo lang yun, mga demonyito lang yun. Naliliit lang. Pero nung isang araw, ang kinakas out nila, matalino. Teka muna. Kilala ko si Jesus, kilala ko si Paul. Kayo, di ko kayo kilala. Ayan, ganun pala yun. Pagka pala hindi ka makakas out, baka hindi ka kilala ng demonyo. Lahat na hindi na sinasabi ko, magsabing amen. Sabihin mo sa mo, magpakilala ka na. Kailangan kilala ka ng demonyo. Amen? Na ikaw ay may Kristo sa puso. Ikaw ay totoong nananalig sa Diyos. 1 John 5:4-5, ikaw ay anak ng Diyos. Amen. So, kapatid, dahil ikaw ay mayroong relationship with God, you can cast out evil spirits successfully. No matter what na may kasalanan ka, no matter na hindi ka nabubuhay ng totally obedient to God, the devil will submit to you. Pwedeng, habang kinakasout mo, sasabihan ka ng demonyo, kakasout ka dyan! May kasalanan ka. I-accuse ka niya Sasabihin pa niya yung kasalanan mo. Nababasa ko yun sa mga kalan. Malaram ka. Ikaw. Ikatutuki kang Jesus. Pero kahit i-accuse ka niya, dahil totoo kang Kristiyano, may authority ka pa rin. Di ba yung mga pulis? Nakakahuli ba ang mga pulis dahil wala silang kasalanan? Hindi. Nakakahuli ang mga pulis because of their authority pagka nang dakip sila. Kaya ikaw, makaka-cast out ka not because of your righteousness, good work. Hindi. You can cast out demons because you are a child of God. You are a believer. You have a relationship with God. Kaya, pagka kunwari, nawala yung yung asawa mo, pero nag-a-attend naman ng church, na-abduct ng demonyo, na-abduct ng alien, alam na this. Di ba? Huwag ka na mag-report sa pulis. Hindi, magre-report ka pa rin, pero alam na. Kaya lahat ng mga mag-asawa dito, siguraduhin yung
nananalig kayo kay Jesus. May Jesus kayo. Amen? Anak kayo ng Diyos. At turuan nyo rin yung mga kasama nyo sa bahay. Yung mga anak nyo. Yung mga anak ninyo, kunwari natatakot sila. Di ba minsan yung anak nyo, sabi niya, Mami, takot ako. Dad, takot ako. Turuan nyo sila sa authority nila na sabihin nyo, anak, huwag ka matakot. Kung may nasisense ka na demonyo, huwag mong i-dismiss. Kasi sabihin, ating multo. Guni-guni mo yan. Kasi minsan yung mga bata, of course, many fears are in the mind. Pero, yung mga bata, minsan nasisense nila, may demonyo talaga. So, you have to teach them their authority to cast out demons. O, sige, sabi mo, anak, cast out natin yan. In Jesus' name. Ganon yun. Turuan nyo yung mga anak nyo mag-cast out sa pangalan ni Jesus. Amen? Turuan nyo silang mag-cast out. At invoke ang blood ni Jesus. Why? Sa Hebrews 10:19, itong mga verse na sinasabi ko to, alam nyo, in the last days, kailangan alam nyo, memorize nyo. Kasi mas malakas ang authority kapag ka alam ang verse. Alam nyo ba yon? Yung authority mo ay lumalakas, yung confidence mo lumalakas kapag kaalam mo yung verse. Kaya doon sasabihin mo, basta nakasulat sa Bible. Demonyo ka, nakasulat to sa Bible, ha? Pero iba yung pagkasinabi mong Hebrews 10:19. Anong nakalagay sa Hebrews 10:19? Basahin natin. 1, 2, 3, go. Read. Therefore, believers, since we have confidence and full freedom to enter the holy place, the place where God dwells by means of the blood of Jesus. So, paano tayo nakaka-enter sa holy place, sa presence ng Diyos? Blood. So, when you call out the blood and when you invoke the blood of Jesus, that place will become the dwelling place of God. Ulitin ko, kapag ka in-invoke mo ang blood ng Panginoong Yesus, ang Panginoong Yesus ay nandoon. Of course, Jesus Christ is in your heart. He does not leave you nor forsake you. But it's different when you invoke the blood. Even the devil is afraid of it. When the blood is invoked, the devil cannot penetrate the blood. Revelation 12:11. Pakilagay mo. Sabi rito, and they overcame him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Basahin natin sa ibang translation, sa CEB. Ganito ang nakasabi sa CEB. Our people defeated Satan because of the blood of the Lamb and the message of God. They were willing to give up their lives. So, invoke the blood. Ganito lang po yan. When you are in a battle, always invoke the blood. Lord, I invoke your blood sa battle kong ito. I invoke your blood sa aking nararamdaman. I invoke your blood, Lord Jesus, sa aking mga naiisip. At kung ang iyong isip at damdamin ay inimpluwensyahan ng evil presence, the evil presence will leave you. Amen? At sasabihin mo, I invoke the blood and all the evil presence I rebuke in Jesus' name. Pero may papalala ko sa inyo. Kunwari, galit, yung anger. Nagagalit ka. At ayaw mong maposes ka ng demonyo ng spirit of anger. Sasabihin mo, I rebuke the spirit of anger. May kasamang pag-surrender sa anger. Lord, sinusuko ko po ang anger sa iyo. Kasi kapag hindi mo sinuko yung anger, yun pa rin yung medium na sasakyan ng demonyo. May sabihin din ako, ito matinding to. Yung bahay ninyo, kahit nakadedicate kay God yan. Lahat ba ng bahay nyo nakadedicate kay God? Pero kapag ka merong isang bagay sa bahay ninyo na para sa demonyo, ang demonyo hindi aalis sa bahay nyo. For example, Starbucks. Meron kayong Starbucks na tumbler. Ayaw nyong i-give up kasi mahal yun. Iniisip nyo lang maganda. Pero alam nyo, di naman siya talaga maganda. Nakalagay lang kasi sa isip nyo kaya maganda dahil mahal. Di ba? Pakatandaan nyo ang sinasabi ko sa inyo. Hindi naman talaga siya maganda. Ngayon, kapag kami tumbler ka ng Starbucks, dahil yung logo ng Starbucks nandun, Goddess of the Sea yun. Demonyo ng karagatan yun. O parati kang may demonyo sa bahay ninyo. Punta tayo sa Starbucks. Or any object na alam mo na hindi galing sa Diyos, kailangan remove from your house. Why? Lugar ng demonyo yun. Lawin niya isipin niyo. Pati malungkot siya, may Starbucks yan. Oh, lawin niya.
Ya, ikami po tingking Starbucks kanta, pegla ko kula. Ako pemye. Temalbal ko lo. Kasi siyempre, yung pamilya ko rete, di mi ka demonyo itan dininan ko, di ba? Ale? So, anything. Ang sinasabi ko kasi yung iba, kailangan wag matigas yung ulo nyo. Na kapag alam nyo, ang isang logo, ang isang bagay, demonic, kahit gaano pa yung kamahal, alisin nyo. Nung ang isang, nagkikare group kami noon, yung isang kapatiran, nagtataka siya bakit parati silang malungkot, yung bahay nila parating malungkot. Sabi ko sa kanila, alam nyo, yung kaya malungkot yan, kasi yung meron kayong figurine ng Hapon na yung Four Seasons. Yung ayaw nilang isuko. Kasi galing sa Japan yung Four Seasons nila na napakamahal. Ewan ko kung ano yung nakalagay doon. Pero ang cost daw nun, 20,000 na Four Seasons. Wala. Hindi mawala-wala yung kalungkutan sa bahay nila. Pero one day, dinala niya sa akin, Pastor, sinusuko ko na po yung 20,000. Sabi ko, wow, ang ganda. Minasa ko lang, siyempre. Hindi ko naman dinala sa bahay namin kung ako pa yung malungkot, di ba? Lahat na nakakaintindi, magsabing amen. Anything. Kaya nga, alam nyo, gusto ko, pagdating nyo sa bahay nyo, tingnan nyo yung buong bahay ninyo kung merong logo ng demonyo, merong object na demonic sa bahay ninyo. O yung si Brother Joey nga, sinabihan ko, Brad, yung kasing nila, yung kanilang door, yung main door nila, ang tindi, inukit na dragon. Inukit. Mahal yun. Pero alam niyo, nag-obey one day. Inalis yung inukit na dragon. Tapos nakita ko yung blessing ng Panginoon. Pumasok na. Yung mga dragon, lalo na yung pinto ninyo, ay nako, kung merong ng demonyo, hindi papasok ang blessing, parating kaguluhan. Amen? Yung isa naman din, yung upuan nila, may dragon. Galing sa China yung Vietnam yung upuan nila, ang mahal. Kahoy na dragon. Pero sinuko nila sa Panginoon. Amen? Sabihin mo sa kanila, isusuko mo ba? Kasi kahit gaano ka mag-pray, kahit gaano ka mag-rebuke, mag-blood of Jesus, kapag ka mayroong lugar ang demonyo sa bahay mo na mga objects, hindi aalis ang demonyo. Sabihin ko sa inyo totoo, hindi. Hindi. Amen? So, sino po dito na naniniwalang walang alilangan, makapangyarihan ang pangalan ni Jesus, magsabing amen. Makapangyarihan ang dugo ni Kristo. So when you invoke the blood of Jesus, yung presensya ng Diyos bababa. And as you invoke the blood of Jesus, magpuri ka kay Jesus. Jesus, I praise you. I invoke your blood. Sama-sama na yung 5 sources. Kung ano man ang nagiging battle mo sa iyong buhay, sa iyong health, sa iyong mind. Di ba mas maganda bago ka mag-social media, invoke mo muna. Lord, I invoke the blood. Amen? Para hindi ka ma-addict. Amen? Para hindi ka ikontrolin ng tablet, ng internet. At ang prayer ko, kapatid, lalo na sa mga Gen Z na nandito, I love you all. Hindi ako KJ. Ang KJ ang demonyo. Ginawa kanyang alipin sa tablet, sa social media. Huwag kayong magalit sa akin. Magalit kayo sa demonyo, ginawa niya kayong alipin ng tablet, ng internet. Alam niyo ba, pinakamaganda dito, huwag kayong mag-tablet, huwag kayong mag-internet. Do physical activities. No? Na mag-grow kayo. Yan ang maganda. Makikita nyo, papayapa kayo. Sasaya kayo. Magiging active yung mind ninyo, yung health ninyo gaganda. Amen ba mga kapatid?